ko lang alam. Sandali! Iba na lang ang gampanan mong papel. Ayoko nga! Gusto ko yung gampanan ng parte ng hukom! Hindi! Ako ang hukom! Hindi ako yun, ha? Sige! Paglabanan natin kung sinong gaganap. Ang Oo! tao, ako ha! Eh! Oh, magsimula na tayo ngayon. Ha? Teka, sandali! Ayun si Tom, oh! Tom! Saan ka pupunta? Halika, sumali ka sa amin. May bago kaming laro. Ano bang nilalaro nyo? Maglalaro kami ng paglilitis! Nahuli kasi namin tong pusa na pinaslang itong ibon! Lilitisin ang pusa pagkatapos mapatawan ng parusa ng hukom! Ako ang hukom at ang ipapataw ko ay parusang kamatayan para sa pusa. Halika nga rito. Talaga bang pinaslang ng pusa ang ibon? Oo, kitang-kita ng dalawang mata ko! Sinunggaban niya yung aking ibon, Tom! Pero hindi nyo patiyak kung ang pusa nga ang pumaslang sa ibon. Naglalakad ng pusa na kagat ang aking ibon! Maari din namang napulot lang ng pusa ang ibon eh. Ah, oo. Maaari ding mangyari yun. Hindi! Maliwanag na pinaslang ng pusa yung ibon! O ngayon, meron bang isa sa inyo na nakasaksi sa ginawang pamamaslang sa ibon ni Ben? Kung meron, magsalita na. Meron bang nakasaksi? Kung meron mang nakasaksi sa ginawang pamamaslang? Oy, Tom, saan ka pupunta? Ba't ayaw mong sumali sa amin? Ayoko na ganyan laro. Hindi ako naglalaro ng ganyan. Alam ko na si McPattern na nakakulong ngayon sa bilangguan sa salang pagpatay ay walang kasalanan. At dahil dito, hindi ako makatulog sa gabi. Ang taong pumaslang kay Dr. Robinson ay si... Oo, ang taong pumaslang kay Dr. Robinson ay si Injan Joe. Hindi lang ako, kundi pati siya ang nakasaksi sa ginawa niya pamamaslang. O bakit, bata? Magandang hapon po. Titig na titig ka sa akin. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Magsalita ka. Nasaan ang dumi dyan? Wala po. Kung ganoon, bata, huwag mo na akong tititigan ng ganyan at nakakainsulto ka, bata. Hindi mabuting gawain yan. Pasensya na po kayo. Sandali, Indian Joe! Bakit, Hepe? Anong kailangan niyo sa akin? Ang paglilitis kay Muff Potter ay sa Martes na. At ikaw ang tatayong saksi ng taga-usig. Sa Martes na, ganoon ba? Sige, alam ko na. Sige! Ang kaaawa-awang Muff, maaaring mabitay pa siya sa kanyang krimen na ginawa. Tom, nakita mo mga pangyayari ano? Hindi, wala akong nakita. Alam ko. Anong pinagsasabi mo diyang alam mo? Alam mo ba, Tom, nagsasalita ka sa pagtulog mo gabi-gabi. Ganun ba? Natatandaan mo ba ang mga sinasabi mo? Wala akong natatandaan. Ah! Dugo! Dugo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Naku po! Dugo! Dugo! Hindi ko sasabihin ito kahit kanino! Talaga! Mang Mop! Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako! Mang Mop! Patawarin niyo ako! Tama Hindi na, ko Sid! nasabi Tama ang na! totoo. Natatakot ako! Wala akong alam! Wala akong nakita! Wala! Tama na! Sabi ng tama na eh. Hindi ako nagsasalta na ganun pagtulog ako. Yun ang sabi mo! Kung ganun, kalimutan mo na yun. Aba, sobra naman ang hihiling mo! Sobra na akong sobra. Basta kalimutan mo na yun. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Sabihin mo lang sa akin kung paano pinaslang ni Mang Muff si Dr. Robinson. Sige na. Sinabi ko naman sa'yo, wala akong nakita.
Mang Mav! Mang Mav! Tom, ikaw yan? May dala po akong tabako at narito rin po si Hak. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa. Pinipilit po namin makakuha ng alak, kaya lang. Dalihan niyo, na ako. Makakakuha din po kami ng alak sa susunod. Mang Map, ano pa po ang kailangan nyo? Abay, wala na akong kailangan. Labis-labis na nga to at nagpapasalamat ako dahil pinapakain ako dito sa tuwing oras ng pagkain. Sobra na yata yun para sa isang taong katulad kong masama. Mang Mav, talaga po bang kayo ang pumaslang kay Dr. Robinson? Malamang nga. Pero maniwala kayo na hindi ko sinasadya yun dahil lamang yun sa alak. Lasing na lasing ako nung gabing yun at wala na kasi akong matandaan kung ano man ang nangyari. At nang mahimasmasan ako, ang batang doktor ay nakabulagta at nakapato sa dibdib ko na punong-puno ng dugo. At ang patalim ay hawak ko sa aking mga kamay. Napakasama ko. Kung hindi niya matandaan ang kanya ginawa, bakit pa siya nilang wala siyang kasalanan? Salamat. Ngunit inaabig ko na. Nakapatay ako ng tao nang wala ako sa sarili kong pag-iisip. Hindi ko kayo malilimutan dalawa. Kayo lamang ang dalawa sa lahat ng tao dito sa bayan natin na nagpapagaan ng loob ko. Tom, hindi ko kayo malilimutan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mang Mav, huwag niyo po kami pasalamatan ng labis. Ginagawa lang po namin ang dapat. Tom, pabayaan mo hawakan ko ang iyong kamay. Ang maliliit mong kamay na siyang umaalalay sa akin. Hak, ang mainit mong kamay, ang init ng iyong pagdamay. Hindi na ako maaari pang tumahimik. Ako man, Tom. Ano nang gagawin natin? Hindi ko alam. Pag-iisipan ko ngayong gawing ito. Kung mabigo ang plano ko, sisiguruhin kong hindi ka gagantihan ni Indian Joe. Pangako yun. Di ang buhay mo naman na nakataya kay Indian John yan. Alam mo, naniniwala si Mang Mav na napatay niya si Dr. Robinson. Mahirap paniwalaan ng mga tao kung sasabihin natin ngayon na si Indian Joe ang may gawa nun. Walang maniniwala. Anong gagawin natin? Kailangan matuloy ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Aalis muna ako, Hak. Sandali. Saan pupunta? Kay Ginoong Fisher, isang tagapagtanggol. Tagapagtanggol? Oo, di ako may isip siya magandang paraan. Tsaka muna. Tahimik! Yung aking ano doon, na pag-aarian, binigay ko sa'yo. Katahimikan! Nahukom. Magsimula tayong muli. Tatanungin ko ang saksing si Indian Joe sa nangyari ng gabing yon. Totoo ba ang nangyari nung gabing yon, Indian Joe? Ano ang masasabi mo? Nagpunta kami sa libingan upang hukayin ang katawan ni Hoss Williams na pumanaw. Sa anong kadahilanan? Hindi ba't maraming beses ko nang sinagot ang katanungang yan? Oo, ngunit kailangan sabihin mo sa hukumang ito kung ano ang talagang nangyari. Nais ni Dr. Robinson na pag-aralan ang bangkay. Maraming beses na niyang ginawa ito. At binayaran na rin kami niya noon upang magbigay ng mga bangkay. At bakit kailangan niyang pag-aralan ng katawan? Ang sabi niya upang malaman niya ang dahilan ng mga sakit ng tao. Ilang beses niyo na bang ginagawa ang paghuhukay na yan sa sementeryo? Siguro mga 3 o 4. At lagi mong kasama itong si Map, Pater. Oo, tama yan. Kasama mo ba siya sa paghuhukay ng 4 na beses? Oo, kasama ko siya.
Tia, Ah, si Tom po nananaginip ng masama gabi-gabi. masamang panaginip? Anong panaginip? Ha, sumisigaw po siya ng Alam po ninyo, palagay ko po ay nakita ni Tom ng paslangin ni Mang Map si Dr. Wilson. Anong sinabi mo? Kaya po siya lagi nananaginip ng masama gabi-gabi. Bakit hindi mo agad sinabi ang bagay na ito sa akin, bata? Wag raw pong sasabihin kahit kanino. Alam, kaya pala iba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw. At kaunti kumain. Minsan ay bumininga. At ayaw upang maglaro. Ay, at lagi siyang nag-iisip. Para bang gulong-gulo ang isip niya. Ha? Tama, Sid. Po? Bakit nagpunta si Tom sa libingan ng hapon yun? At ano naman ang ginawa ni Mapapos noon? Hinugot ni Muff ang kanyang patakanyang bulsa at sinaksak si Dr. Robinson sa puso. Napakabilis na mga pangyayari kaya hindi ko na nagawang pigilan si Muff at nabitiwan ni Dr. Robinson ang pamalo niyang hawak at bumulagta siya sa lupa at tinamaan ang pamalo niya si Muff at bumagsak si Muff at sa ibabaw naman ni Muff nalugmok ang doktor. Nasisiguro mo bang ito ang patalim ni Mapater? Yan nga yata. Tinatapos ko na po ang aking pagtatanong, Ginoong Hukom. Kagalang-galang na hukom, narito na po ang patalim bilang ebidensya. Tinatanggap ko. Ngayon ang tagapagtanggol naman ng nasa sakdal. Ginoong tagapagtanggol, wala ba kayong itatanong sa saksi? Wala po akong katanungan. Hindi ko yata maintindihan. Wala kang katanungan sa isang mahalagang saksi. Ganun nga po. Kung ang sinasabi po ng saksi ay katotohanan, wala na po akong katanungan. Kagalang-galang na hukom. Hoy, Ginoo, pinalalabas mo ba na ako ay isang sinungaling? Linawin mo! Indian Joe, ingatan mo ang iyong pagsasalita. Bumalik ka na sa iyong dating kinaupuan hanggang ipatawag kang muli bilang saksi. Ginong taga-usig ang susunod mong saksi. Opo. Ginoong Taylor, maaari ka nang pumunta rito. Ito nga po ang patalim na ipinakita sa akin ni Map. Ginoong Taylor, natitiyak mo ba na ang patalim na ito ay kay Map? Opo. Ibinibigay ko na sa iyo ang pagtatanong. Wala akong katanungan. Nagulat po ako nung nakita ko naghuhugas si Map Pater doon sa may ilog. Dahil noong ko lamang po siya nakitang naghuhugas ng katawan ng ganoon po kaaga. Ang ibig mo bang sabihin ay hinuhugasan ni Map ang dugo sa kanyang katawan? Wala po akong katanungan kagalang-galang na hukom. Tahimik! Konting tahimik! Ginong tagapagtanggol, wala kang tinanong na kahit na isang saksi. At sa aking palagay ay napapabayaan mo ang iyong tungkulin bilang tagapagtanggol ng nasasaktal. Hindi naman po sa ganong kagalang-galang na hukom. Ginoong Hukom, sa palagay ko po, hindi na makapagtanong ang tagapagtanggol sa mga saksi sapagkat nakikita niyang maliwanag na may kasalanan ang nasasakdal. Ginong tagapagtanggol, may sasabihin ka pa ba? Kagalang-galang na hukom, pahintulutan po ninyo kung tumawag ng bagong saksi ko rito sa harapan. Tawagin mo ang iyong bagong saksi. Kayo po ang masusunod, kagalang-galang na hukom. Sa palagay ko po ay hindi na kailangan kumuha pa ng ibang saksi. Ginoong tagapagtanggol, tawagin mo na ang iyong saksi. Na hindi po. Tomas Sawyer. Tinatawagan ngayon si Tomas Sawyer. Kayo maingay. Oh, halika na rito sa harapan, Tomas Sawyer. Oh, Tomas, huwag ka nang kabahan. Opo, sige po. Oh, huwag ka nang matakot. Matapang kang bata, hindi ba? O ngayon, upo ka na doon sa upuan.
Mm. Ginong tagapagtanggol, ano po sasabihin nito? Malalaman mo rin, Ma. Tahimik! Konting tahimik! Saan panig kayo ng libingan naroon? Malapit po sa libingan ni House Williams. At gaano naman kayo kalapit sa puntod? Ang lapit po ay... opo, kasing lapit po ng kay Mang Muff ngayon. At anong ginagawa nyo? Nagtatago po kami sa likod ng nicho. Ngayon, Tom, sabihin mo ang lahat ng nakita mo ang nangyari doon. Ano, Tom? Tomas! Sabihin mo ang mga nakita mo doon at walang dahilan upang mag-alala ka. Magpakatatag ka, sabihin mo ang buong katotohanan. Nung una po, nang may makita kong tatlong lalaking dumarating sa may libingan ni House Williams, akala ko po mga multo sila. Ngunit nang malapit na po sila, nalaman kong mga tao po pala. Sila po sina Indian Joe, Muff Potter at Dr. Robinson. Ngunit po ng malay si Mang Muff at bumagsak sa lupa. Ang subuksak po kay Dr. Robinson ay si Indian Joe. Indian Joe! Ikaw pumatay kay Dr. Robinson! Ikaw! Habulin si Indian Joe! Habulin niyo si Indian Joe! Indian Joe! Hindi niyo pa Hindi ba siya nabubog? Sana nabubog na sa langit. Patawad, Mang Muff. Dapat sana mas maaga ko pang sinabi ang totoo. Sana hindi ka na nahihirapan ng ganito. Ngunit hindi ako makapagsalita dahil natatakot ako kay Indian Joe. Patawad. Tom, salamat. Maraming salamat sa iyo, Tom. Iligtas ko si Mang Muff Potter. Ngunit hindi nila nahuli si Indian Joe. Ginawa na naman akong bayani ng mga tao. Ngunit sa loob ng puso ko, natatakot pa rin ako kay Indian Joe.